Gawa tayo ng maraming palabok. Isa ito sa mga paborito kong klase ng noodles. Gustong gusto ko yung lasa nito, lalo na yung maraming tinapa. Sobrang mahal nga lang ng tinapa ngayon. Halagang 100 pesos, iilang piraso lang. Okay, mag-start muna tayo dito sa bawang. Nag-mince ako ng pagkarami-raming bawang. 1 kilo't kalahati yung ating palabok, kaya marami yung kailangan natin bawang. Pagka golden brown, ay hahanguin ko na ito. Mag-iwan lang ako ng konti para sa pag-isa ko ng sauce. Naggayat din ako ng 2 malalaking sibuyas at ito yung ilalagay natin. Hiniwa ko lang yan ng maliliit. Haluin lang natin ito at saka natin lulutuin sa mahinang apoy. Pagkaluto ng sibuyas ay isunod na natin itong ating minced pork. Halos 1 kilo yung nilagay kong minced pork. Ilalagay ko na rin yung hipon. Ilalagay ko na rin yung dinurog na laman ng tinapa. Ibinukod ko yung ulo at saka tinik, pinakuluan ko yun. Isasama ko na rin yung dried tinapa flakes na nabil ko sa palengke. Halo-haloin ko lang to hanggang sa ma-fry yung tinapa. Bago ko ilagay yung sabaw ay hanguin ko muna yung hipon para hindi ma-overcook. Then isasama ko na yung sabaw na pinagpakuluan ko ng hipon, tinapa at saka yung chicken. Lalagyan ko pa ng konting tubig. Maglalagay din ako ng shrimp cube, pwedeng pork, chicken or kaya ay beef cube. Timplahan din natin ng ground black pepper. At pagkatapos niyan ay tatakpan lang natin at pakukuluan ng mga 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes, kulong-kulo na yan, isasama ko na yung sitcharon, yung durog na sitcharon na nabili ko lang din doon sa palengke. Makakatulong yan dagdag lasa at saka pampalapot ng ating sauce. At para naman hindi maputla yung ating sauce, kulayan natin ng atsuete. Binabad ko nga pala itong atsuete sa mainit na tubig para makuha ko agad yung kulay. Bumili rin ako ng 1 pack ng malaking sitcharong baboy. Dinurog ko yon at saka ako ilalagay dito yung kalahati. Tapos yung kalahati ay ititira ko para sa toppings ko mamaya. Tinimplahan ko na rin ng patis yan at saka konting cornstarch pampalapot ng sauce. Nailuto ko na nga rin pala itong aking palabok. Dito ko hahaluin sa aking napakalaking talyase para mas mabilis at mas mahalo ko mabuti. Magdadagdag lang ako paunti-unti ng sauce hanggang sa tuluyan ng makoat ng sauce yung aking palabok. Titikman nyo nga pala muna yung sauce at kapag okay na ay pwede nating ihalo dito sa ating palabok. Masarap dito yung maraming sauce para kapit na kapit yung lasa dito sa ating palabok. At syempre pag nahalo na natin yan ay titikman uli natin dahil sobrang tabang ng noodles. Kung nakukulangan pa sa lasa ay pwede nyo pa rin timplahan yan. Ngayon ilalagay na natin sa separate na lalagyan. Medyo marami din yung nasa isang tray na to. Ito yung klase ng noodles na hindi rin nawawala sa handaan. Sa pagluluto nga pala nitong palabok ay iba-ibang version yung makikita nyo. Napakarami kang po pwedeng isahog dito sa palabok. Napakadami din po pwedeng itoppings. Merong puset, bukod pa sa hipon nyo na may lechon kawali. At napakasarap din naman kung pagsasama-samahin mo yung mga toppings na yun. Yun nga lang, kailangan mo mag-prepare ng malaking budget. Ayan, nag-add pa ako ng sauce sa ibabaw bago ko lagyan ng toppings. Maglalagay na ako ng sliced boiled egg. Maglagay na lang kayo kung gaano karaming eggs yung gusto nyong ilagay dyan sa ibabaw. Mag-sprinkle na rin ako ng crispy fried garlic. Then yung aking hipon, kinat ko na yan kasi ang lalaki ng hipon. Tapos yung natitirang sitcharong baboy. Ang sarap talaga ng palabok pagka meron ka na nguyang malutong. Maglalagay na rin ako ng onion leeks. Hihiwain ko lang ng maninipis at saka ako i-sprinkle dito sa ibabaw. Ang sarap nito pagka meron kang fried chicken, barbecue, puto cheese, or kaya ay sandwich. Hay, nakakapaglaway. O siya, hanggang dito na lang. Enjoy and thank you for watching.